ba? Kasi tinanggi ka naman. Tapos sinugasan. Oo nga. Okay, so maganda rin kasi pakita naman ni Brother Joel yung kanyang point, no? Stand about the situation and the condition of the 5 foolish virgins. So, malinaw naman pagdating sa tinatawag na wise virgin, magkaisa tayo eh. Tama? Brother Joel? Doon lang tayo sa foolish, di ba? Foolish virgins. Ang last na pag-uusap natin with a healthy discussion, magandang short discussion lang ako. Hindi ko ako short discussion. Parang bitin nga. Pero, may mga kasi mag-a-arise na question kasi doon. Yung unang-una, nahagip natin ang foolish virgins that it came from Matthew chapter 25, the story of Matthew chapter 25. So verse 1 up to verse 11. So clear naman doon sa sinabi mo na maganda yung iyong sinabi that this narration of our Lord Jesus Christ about the parables of the 10 virgins, sinabi kasi doon talaga yung verse 1 that the kingdom of heaven is likened. Ibig sabihin, nahahalin tulad ang kaharian ng Diyos sa tinatawag na kasalan. So, yung salitang, basahin natin yung Matthew chapter 25, verse 1. Yes, sir. Sige. Verse, Pastor. Verse 1. Okay. Kung magkagayon ay makakatulad ang Sa English para. Okay. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Okay. Kung mapapansin natin sa verse 1, yung salitang liken. Salitang liken. Ang ibig sabihin niya, sa narration ng ating Panginoong Hesus Kristo, it's appointing some other time. Okay? So, parang ito nga ay isang wedding nakaganapan, ano? Na kapag, yes, wedding yan eh, wedding. Na ang wedding events, na ang pinagkukunan ng Biblia ay Western o Oriental Oriental wedding. Yung kung ano sa atin, di ba? So, sa atin gano'n, di ba? May bridegroom, may bride, tapos may mga abay, ganyan, tapos ceremony, ano, di ba? May paglalakbay. So, gano'n, binuhay. So, yung salitang liken ay nahahalin tulad sa parang future. Future siya. Wait lang. Okay. Ayan. Paglalakbayan. So yung sinasabi sa Matthew chapter 25 na liken unto 10 virgins. The 5 are foolish, the 5 are wise. So alam natin na hindi yun bilang na literal. Ibig sabihin, doon sa salitang virgins, magkaisa silang life. Magkaisa sila sa kalagayan. Sa salitang virgins. Hindi ba virgin yung wise? Hindi ba virgin din yung foolish? Pares eh. Pero, magkaiba yung kanilang situation. Magkaiba yung kanilang condition. Dahil yung isa ay may langis at yung isa naman ay kulang sa langis. Yun ang sinasabi sa sinalip ito na liken. The kingdom of heaven is liken. So, inahalip tulad sa 10 dalagang ikakasal. Okay. To make the long story short, 25 verse 1, ang nakbayan nila hanggang sa bago sila nakarating ng verse 11.
Dahil doon sa verse 1, makikita natin na naglakbay sila ng gabi. Gabi sila naglakbay kasi hindi naman pwedeng araw gagamit ng lampara. Gabi sila naglakbay at gamit nila yung kanilang ilawan. Pagdating doon sa verse, nasabi nga doon sila'y nakakatulog. Lahat sila'y nakakatulog. Pastor, yung gabi ba parang sumisimbolo doon sa dark ages? Hindi, Tapos yung liwanag na kung saan, yun na yung pagdating na nandun. yes, tama. So, ibig sabihin, sa church ng ginawa ni Badebana, may itim talaga doon sa bawat bilog. Diba? Bawat bilog na yun may itim. In other words, itong 5 are foolish and 5 are wise, tumatakbo sila sa paglalakbay sa loob ng 7 iglesia. Okay. Sinabi ka nun na yung dilim, gabi yun. Na ano ba yung verse natin na pwede gamitin? Na talagang kahit sa panahon ni Pablo, nagsimula na ang dilim eh. Basahin natin ang Romans chapter 13 verse 12. 13 verse 12. Romans 13:12. Ang gabi ay totoong malamig at ang araw ay malapit na. Yun. Iwaksin nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Ibig sabihin, si Kristo, sa anyo nang siya ay tinatawag na star arise, nangyari yun sa unang panahon ng mga apostol. Di ba? 2 Peter chapter 1 verse 19, that the star arise in your hearts. Ibig sabihin, yung panahon ng unang iglesia, here, unang iglesia, sa mga Kristiyano noon, nasa liwanag sila. Liwanag pa sila. Ibig sabihin, si Kristo nasa purong-purong salita ng Diyos. So walang batik ng itim yan. Walang dilim dyan. Sa unang iglesia, originally. Kasi ito, hindi na ito ulit. Meron ng may shaded na eh. Pero yung original na pinagsimulan talaga na Ephesus, hindi siya, wala siyang banto ng dilim. So, tama yung sabi ni Peter, 2 Peter chapter 1, verse 19 and 20, that the star arise in your hearts. Malinaw yun sa panahon ng unang iglesia na talagang sumisilay si Kristo. Pero, nung magkaroon ng 53 up to 170 AD, nagkakaroon na siya ng dark spot of ages. Sakit na, dumidilim na. Dumilim. Kasi bakit dumilim? Kasi si Kristo hindi na puro doon sa salita. Kumbaga, hindi na si Kristo pure as dito. Ibig sabihin, na nagkaroon na ng shade, dark of shade na. Ibig sabihin, may halo na yung salita ng Diyos na levadura. Hindi na siya pure word. Kaya, yung pumasok dito sa loob na ito, ng mga Christian, ibig sabihin, pinanganak na sila under by fallen condition na sila ay corrupted na. Ibig sabihin, inosente. So, doon sa pagpasok ng inosente ng mga Kristiyano dito, innocent. Ibig sabihin, foolish virgin na kalagayan. Mangmang na kalagayan sila. Dito palang naka-apply na yung mangmang at yung matalino. Ito, yung mangmang na kalagayan. Dito lang ang makapasok. Yung mangmang na kalagayan na yun, pag natanggap nila yung tinatawag na rapturing faith nila, hindi sila pwedeng manatili sa tinatawag na kamangmangang kalagayan. Kaya sila tinawag na wise kasi merong napaabot sa kanila, hindi namin nagkakita. Meron palang ganyan. At kailangan pala namin tanggapin si Jesus Cristo. Sa panahon kasi nito, mas marami ang Jewish na nakukonvert sa Christian. So may ganyan pala, may Christianismo pala. So ngayon, doon nagsimula ang conversion. From the foolish to become a wise. Naging wise na sila. So nung naging wise na sila, done away with na yung pagiging mama. Ngayon, hindi naman sila aabot pa doon hanggang rapture, di ba? So, ibig sabihin, dito sa unang bahagi ng unang iglesia, natanggap
nila yung rapturing faith sa kalagayan wise virgin. Yung foolish, Namatay sila, hindi foolish virgin. Kaya tama si Jackson. Walang foolish virgin maliligtas sa loob ng church ages. Tama. Kasi hindi siya pwedeng mamatay na foolish na kalagayan tapos ligtas. Hindi pwede. Walang gano'n. hindi na makakabili. Kaya yung mga namatay dito na dating foolish, naging wise, gano'n ang istorya from first, second, Foolish talaga. third, fourth, hanggang padilim na ng padilim yung paglalakbay. Sabi ko sa Romans 13:12. Anong foolish na yung mga tao? Na ang gabi lalo Bumili. dumidilim. Tama? Oh. So ang paglalakbay ng matatalino at saka mga padilim ng padilim. Okay. Pero, hindi ina-apply sa Book of Revelation chapter 7 na ito yung panahon ng kapigat-kapigat. May kapigat-yan din dito. Yung tabo, Pero yung prophecy in the context of the Bible, pag sinabing kapighatian, hindi apply dito. yung malaking kapigatian. Kasi sinabi ng Basta prophecy, magkaiba ang tribulation sa Great Tribulation. magkaiba yan. Meron ditong tribulation. Pero yung prophecy kasi na magiging kapighatian is nasa prophecy ng Jeremiah 30 verse 7 yan. Ano tinatawag na Jacob's trouble. At yun ay ibig sabihin, hindi sa panahon ng ikahikilat. Magiging panahon ng mga Chuso. Nag-travel sila ngayon. So, from second, third, lahat ng mga foolish, magiging wise, foolish become wise, naiipon sila. Kakaroon sila ng rapturing faith. So, pagdating ng rapture, patay na yung iba. Ngayon, dito na tayo sa dulo. Kaya ang mga dead in Christ shall rise. O, dito na tayo sa dulo ngayon. Pagdating sa dulo, Matthew chapter 20, tawag ito, Matthew chapter 25, verse, anong verse yung may sumigaw Ating gabi. ng hating gabi? Ang sabi ganun nung sumigaw ay, narito, ang kasintahang lalaki. Namin. Bigla silang nagsidampot ng kanilang mga ilawan. Hindi ito sa gitna, nasa dulo na. It is Laodicean age. Dito na yan sa Laodicean age. Ang sabi, nang sila'y makarinig ng sigaw, sino ba yung sigaw na yon? Sino yung sumigaw? Ang sumigaw ay nasa Revelation 10:7. Sumigaw ay nasa Revelation chapter, 1 Thessalonians 4. The shout, the voice, and the trump of God. Okay. So yung Revelation 10:7, yung may pinakahuling tinig. Diba? But in the days of the voice of the seventh Angel. angel, so siya yung ikapitong huling sumigaw na magpapakilala, mag-i-endorse, narito ang kasintahang lalaki. Siya yun. Yes. Okay. So, alam Before the natin great and dreadful day. yes, dito sa huling iglesia ng kapanahunan, nangyari yung gisingan. Nangyari sa panahon nito. Hindi lang ang wise nag-travel, hindi lang ang wise nag-travel at saka foolish nag-travel. Nakarating ang Isang natin paglalakbay ng calling of the bride. Oo, yung sinasabi sa Matthew 25 na verse, parang pa verse yun eh, na sila ay nakarinig ng tinig. Ang tawag doon ay midnight cry. Verses. So yung midnight cry, lubhang gabi na, lubhang pagdilim na, gabi na. Ang Laodicea ba, sobrang dilim na, sobrang lalim na ng gabi. Sabi ni Pablo yan eh. Nung may sumigaw dito, dumampot sila ng kanilang mga ilawan. Yung wise, dumampot ng kanilang ilawan at nag-iigi ng kanilang ilawan. Ginupit yung kanilang ilawan. Represents na anong sinisimbolize nung pinagiging nila, tringin nila yung kanilang ano. Kasi maglalakbay pa sila eh. May kaunting panahon pa sila Hindi ko maglalakbay. i-apply natin sa buhay Kristiyano, yung buhay ng mga believers, yung pagtitrim ng Mga kainaan. ano. Okay, sa atin ngayon, kung i-apply natin, maganda yung tanong mo, kung sa ating panahon ngayon, ang trimming their life, updated. Ang trimming their life, upgrade. Hindi ka pwedeng manatili. Hindi ka pwedeng, ang aral mo, yung pa rin. Yung aral na tinuro pa sa nakaraan, yung pa rin ang pinakahawakan natin ngayon. Hindi tayo nakapag-trim dyan.
At hindi naman kasi pwede mag-trim kung wala kang extra oil. Hindi ka mag- Ang makakapag-trim talaga yung may extra oil. Kaya yung wise dito, nakapag-trim sila. Alam ko yung pulis nag-trim din eh. Kaso, Ibig sabihin ng pag-trim is adjustment, parang ganun. yes, may adjustment, may upgrade, may upgrade. In other words, ano yung ibig sabihin ng simbolo ng trimming their lamps? Magpo-progress ka ngayon. Kailangan yung ilaw mo iba. Yung ilawan natin ngayon, ang siga ng ilawan, hindi tulad sa dati. Mga bagong langis. Kasi last na ito eh. Ilaw. Okay. So ngayon, doon sa senaryo tayo, bro, pakibasa, nung humingi yung pulis, Extra langis. naglangis doon sa mga wives, Hindi ka nagano. Yes. Na wag ka gayong nagsipagbang lahat ang mga dalagang yaon at pinagigyan kanila mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa katatalino, ano verse ka? 8, 8. bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat nangangamatay ang aming mga ilawan. Verse 9. Natapat na sisagot ang mga matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasasabi sa inyo, magsiparon muna kayo sa nangagbibili. Yun. Magsibili kayo ng ganun ninyo. At samantalang sila nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa biging ng kasalan. Doon muna tayo sa last verse na binasa mo, it's 9, di ba? Yes, 9 yung binasa mo. magsiparoon muna So, kayo. yung mangmang, humingi na sa wise virgin, bigyan nyo kami. Ang sabi ng wise, nagdamot eh. Hindi. O hindi, kasi sa pagkang ito sa amin, baka kulangin kami. Ang sinabi ng wise, pumunta kayo, bumili kayo. Kasi bakit inutos ng mga wise na bumili kayo? Kasi ginawa nila yun. Sila rin kasi ay bumili. Meron bang nakasulat sa Biblia? Yes. Hindi ko na makuha yung talata sa Biblia sa Book of Isaiah na ang sabi, yung buy, bibili ka eh. Bumili ka Hindi na. pera. Walang pera. Oo, hindi pera, sabi ganun. Pag So, ibig sabihin, yung effort. pagbili, ito yung pagsisilot natin ngayon. Yung Effort. ginagawa natin ngayong gabi, Pero di siya ito yung bumili. isang paraan ng pagbili. Bumibili ka ngayon ng langis kasi Gumagastos. may pinapahayag eh. Pero di siya. Tinuturo eh. Kailan ka makakabili? Sa tuwing meron kang mapapakinggan. Ito man ay saan man yan, kung sino man yan, basta ang tinuturo ay may kinalaman sa mensahe sa panahon natin. gumagastos ng... Yung naririnig mo, bumibili ka. Bumibili tayo. Ibig sabihin, pagbili, gumagastos ka ng panahon. To make the long story short, Babay ka ng... nung sinabi ng bumili kayo, ang sabi gano'n, nagsiparoon yung mga mangmang at bumili. Wala nakasulat, sabi nga, diba? Walang nakasulat na sila'y nakabili. Totoo, walang Umalis sila, nakasulat. umalis. Pero ang tanong, sino yung nakabalik? Sino yun? Sino yung nakabalik? Yes po, sa Kaya verse sabi 11. nila, yun daw ay ibang No, hindi po. Kasi nasisira yung konteksto eh. Sa verse 1, 10 dalaga pinag-usapan, hindi naman 15. yes. So yung Ayaw, 5, tama. understood, nakapasok. Yung 5, inutusan, bumili na kayo. Sila din yung bumalik. Sila din yung bumalik. Tama naman po yun. So ang ano na lang natin doon, tanong na lang natin, bakit sila bumalik? Hahabol, Ibig hahabol. sabihin, naghahabol sila. Pero sarado na. Saan ba sila hahabol? Doon sa kasalan. Ano ba yung kasal? Ang kasal, ito yung pagbalik ng Kristo mismo. Yun ang kasal. Right. Kasal, betrothal. Ito betrothal ito eh. From first church, second to third, fourth, hanggang 7. Betrothal yan. Kinakasal ka kay Kristo. Pero, yung ultimate na kasalan din yung betrothal eh. Pero, yung ultimate na kasalan, yun mismo yung pagparito ni Kristo at yung buhay ay patay ay binuhay kasama ng mga buhay na binago sila ng kanilang katawan at pagtatagpo doon within in the air, yun mismo ang kasalan. Yan ang kasalan yung magtatagpo sa taas. Ngayon, itong mga magmahal, hindi sila nakarating doon. Yun ang hahabulin nila, kaya sila bumalik eh. Hahabol sana sila doon. Kaso, pagdating sa verse 11, ang sabi doon, Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. buksan mo kami. Tingnan mo ha,
Tumawag silang Panginoon. Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Ang sagot ni Kristo, hindi ko kayo. Alam na po nilang nakasara. Oo. Ibig sabihin, Tapos nag-rapture. hindi sila nakasama, bro. Makakabot pa ba? Hindi sila nakasama sa kasama. Glorified body. Sa glorified. Pero, kung gano'n, halimbawa, sila ay nakakuha ng langit at yung oil ay symbolize na Holy Spirit. Revelation. Kung sila ay may Holy Spirit at hindi sila nakasama sa rapture at pumasok ang tribulation, alam natin, pagkatapos ng rapture, panahon ng tribulation. Doon Saan nila. gagamitin ng mga taong ito na mga mangma Binili. na nakabili ng langis? Siyempre, Sa banal na Espiritu Santo meron sila. So yung parang mga tanong, ano? Kasi hindi sila Saan natatakan eh. gagamitin yun? Doon sa ano, kasi hindi Okay, sila so natatakan. dito So, kasi Wala tayo sa walang may- direct na statement na nung bumalik sila, hindi nagadala na silang nurse. Wala, di naman tayo mababasa. Nag-attend, it is normal na mag-attend. Kasi lahat naman tayo nagbabakasakali eh. Ganun ba? Pero hindi na mahulugan nung nagbakasakali, nung pagbalik ng limang foolish, ready na talaga sila. Meron na silang langis na Kasi Okay, merong, assuming. meron kasi sa Revelation Assuming. 20 Walang verse nakasulat. 4. Meron Hindi eh. mo tayo si letra por letra. Second Corinthians. Ang tanong na lang natin doon, ang chance, maghugas ang ng tanong dugo. natin doon, Sino yung ano pa? bakit sila bumalik? Sino yung mga... Di ba? Hindi na nun sa Sino ano. itong mga to na nakabalik doon sa lugar na kung saan inalisan nila? Sino yung mga yan? Ang tanong na lang natin, ano yung purpose ng pagbalik nila? Yun, sasagutin natin doon. Kung wala silang langis, ano yung purpose na nandun sila? Ba't sila umabol? At bakit sila umabol? Kung sila ay wala talagang pag-asa sa kaligtasan, bakit pa sila naghabol doon? Hugas ng dugo, pastor. Di ba? So yun yung mga pwede natin tanongin. Okay. Kasi Sige, tanong mo na sige. para isa na lang, para tuloy-tuloy. Yung nakabili, sabi mo kanina, may banal na espiritu. Tama. Pero sinabi ni kung sino yung kilala. Alam naman natin yung banal na espiritu ay yun yung Holy Ghost. Pero kung mayroon sila, bakit yung English? Kasi kung Denied na eh. Oo, may tatakin. I know you na. Sabi niya eh. Kasi, Tama. Meron talagang I know Sa you na. akin, Meron sigurong talagang I know you na. Sa akin, Pero hindi meron pa. pa kompleto yung kanilang langis. Kaya rin po sinabi, hindi Kaya ba rin, na, pastor, hindi lang na nagsisipag sa ating Panginoon ay makakapasok sa kanila. Yan. Tama. Yung ilagay natin sa proper context yung chapter 7. Iba yung panahon. Hindi kaya iba yung panahon ngayon. Okay. Itong pinag-usapan namin 25, 11, ng mga nakabili. Sabi mo kasi kanila, sila yung penalist na, di ba? Yun ang Espiritu Santo. Hindi ba marirecognize ni Kristo yun? Marirecognize ni Kristo yun. Pero saan bahagi? Hindi sila bahagi sa kasalan. Pero hindi naman. Wala naman sinabi ni Kristo Walang na ikakigante yan. kayo ay itatapos sa dagat-dagat ng apoy. Hindi naman eh. Tinapon lang sila sa kadiliman. Walang sinabing Sa sinabi. kadiliman, another part Revelation. na yun ng Panginoon. Okay. So, ito lang, huli lang ito sasabihin. Pero walang sinabing gnashing of natin teeth. to, bibitinin natin. And Pastor, nakita ko ito Walang gnashing of teeth. Sa chart, ayaw mo na lang, ayaw mo na lang. Pinupo ka Pero, hindi ba sinabing Kasi gnashing of ito, nakita ko to sa chart, no? Hindi lang pala ako nag-iisa na ganyan. Sa level 1, level 2, level 3, level 4, nandun pala naka-align yung belief ko na hindi belief na. Kaya kung titignan Hindi, ko, ang level 1 tulad ni Richard. yan, level 1, yan ang paniniwala. Level 2, level 3, meron akong hawak na ano kasi pinag-aaralan ko. Sabi ko, tinitignan ko yung sarili ko, saan ba ako dito? Pangumuya. Ay, nakita ko yung Prince Virgin. Hindi, alam, mabilang pala ako sa kanila. Kaya piling ko siyang ano. Ibig sabihin pala, Brother Rowell, ibig sabihin pala yung kadiliman tribulation, kasi walang sinabi ng gnashing of teeth eh. Kasi pag gnashing of teeth, ano na yun? Gnashing of teeth. Ano na siya? Wala Ano? talagang pag-asa yun. Oo. Ibig sabihin, pag may gnashing of teeth sila, hindi sila part na makakapasok sa eternal life. Hindi kasi sila part ng first resurrection.
Kasi ito part, bahagi sila eh. Ito pa muli, 7 na binasa mo kanina, verse 9. Nakita ni John, great multitude. Saan yung nakita ni John? Hindi yan sa lupa. Sa langit siya. Nakita ni John as a prophetic vision niya. Kaya nagkaroon ako ng conclusion na yung great multitude, ito na yung mix or cast ng first resurrection. And ito pa, Pastor, iwanan ko lang yung tanong. Yung bang bride ay hindi rin na sila hinugasan sa dugo ng kordero? O, di sila nga yun. Sila nga yung Revelation 7:14 na na tinanong nung matanda. natin ito. Kasama yun, kasama. Pero Ang police man. 15 tsaka 20, magkaiba yan. May magkaibang grupo yan. Sa Revelation 15, Revelation 20, magkaibang grupo yan. May separated groups yan. Pero itong 7-9, bro, multitude to. So, ibig sabihin, after this, after that, first, yung final ng third phase of first resurrection, tumayo sila sa harap. At yung pagtayo nila, dalawang grupo silang nandun. Hindi kasama Church Ages doon kasi tapos na yun eh. Kinasal yun eh. Itong mga hinabol na tao sa 7-9, the great multitude, ay mga nakapasok, Gentiles na nakapasok doon sa loob ng tribulation. So, Pastor, lalabas, kung i-accept natin ang Buddhist virgins, kasama doon Bride na sila dyan. great Kaya multitude. ikaw ko rin ko ha, Doon lang sila sa tinatawag na malaking kabigatian. So, hindi sila kabilang sa nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Kasi dininay na ni Kristo. ang sabi ng Biblia, ang mga tribulation saints, katulad ng Holy Virgin, sasagutin nila yung dugo nila. Alam mo, Pastor, di ba sinabi na ang mga foolish virgin na pinatay sa tribulation, ang sabi ng Biblia, dugo nila ang pinagtubusan nila. O, at saka, Pastor, nakahulat sa Daniel 7 na sa isang panahon, 7 years yan, at lalaki ng panahon ay bibigay sa kanyang mga banal. Ang mga banal, hindi lang sa Laodicea, kundi sa tribulation, may bibigay. Tama, Pastor. Maaari natin accept yun. Hindi, ano Wala lang, na yung bro. 44,000. Final ko lang, bro. Pero yung nireject na ni Kristo, Kasama yung nireject niya na yun eh. 44,000 kasi by the way. Accept yung 144,000 kasi andun nga sa kanila si Kristo eh. Pero yung first virgins, kilala nila yung group. Pero dininay na sila. Nireject na sila. Tapos paano sila nahugasan sa dugo ng kordero? Pwede ba naman yung kordero, hindi niya kilala yung, hindi niya kilala yung nahugasan sa By the way, dugo. magpaliwanag ka. So, Nakikilala ko na sa diba? mga By the way, kilala ko ang aking mga ganito yung by the way. Pakinggan muna ako. Ang Kristyanismo, dito sa Laodicea, halo-halo yan. Pero Gentile yan. Gentile na, walang Jew. Kasi ang Jew, yung mga apostol lang doon sa panahon. Ganda talaga na. Dito sa Laodicea, Ganda sa dito sabi ni Kristo, bumili kayo ng damit. Di ba? At ang pagpahit sa mata. So dito, sa Laodicea, mini nation na nag-aantay kay Kristo. Maliban lang sa Catholic. Di ba? Nag-aantay sila, pero may mararapyon, pero may iwan. Yung sinasabi niyang wise at saka foolish. Pero yung foolish sinasabi dito, pag rapture na, dumating na si Kristo, di ba? Yung wise lang talaga. Ngayon, yung umaasa din na marapture sila dahil hybrid yung kanilang langis, hindi talaga marapture yun. Maiiwan talaga yun. Pero maliligtas sila dito, kaya lang dugo na nila ang bangbayan. Habol sila sa loob. Dahil sa dugo ni Kristo, na nagbayad sa kanila, hahabol sila, dugo na galang nila, ang ipagbabayad para maging just. Pero marapat sila kasi mga banal din. Dahil sa dugo na napuhos, pero kasama na ang kanilang dugo. Hindi katulad ng wise na talaga ang binambayagan nila yung repentance. Kaya fine lady. Bumili ng Kaya. fine lady. Kaya mas talaga White robes. White robes. 7-9, akyat pa akyat. Nakita mo yung dalawang grupo yan. mga Gentile yun.
lahat sila may hawak na palma. Yeah. At lahat sila ay nakadamit ng maputi. Tama. Bakit hindi Pero fine? hindi kilala ni Kristo yung iba doon. Hindi, bakit hindi ito naman? Bakit hindi fine healing? Kasi nga hindi kilala ng Kristo sila sa panahon ng tribulation. Dahil hindi sila bahagi ng bride. Yung manalo 44,000. Yung hindi bride yun. I know. How about the police Sa version? Hindi sila bride. Kaya nga po, paano nga sila So kung ngayon? hindi sila bride, hindi sila kilala ni Kristo. Paano nga sila ngayon magiging dinilis sa lubo? Bro, hindi nangangahulugan, tinanggihan sila ni Kristo, wala silang eternal life. Tinanggihan sila ni Kristo dahil hindi sila kasama sa pagkakasal. Hindi ko kayo kilala. Paano magkakasal sa inyo? Hindi ko kayo kilala. Di ba? Parang, halimbawa, sa kasalan, kahit sa kasalan, isulpot na ganyan. Maaari ba naman ikakasal sa ano, hindi niya kilala yung... Hindi niya kilala eh. Kaya aking kakasal. Pwede nga ba yun eh? Kahit audience, kilala niya eh. Sino ang imbitado eh. Pero alam mo rin, ang ikakasal, nakadamit ng panlilin. Yung 144,000 sa ang police virgin, White robe. white robes yun. Hindi na Kasi bakit sila white robes na? Pero magiging bride sila dyan. Pero ligtas na. Yan ang pinag-usapan. Kaya, pagdating sa dulo ng tribulation, sa chart natin, sa dulo nun, naging bahagi sila ng third phase of Christ. Ibig sabihin, bakit nagkaroon ng third phase? Kasi hinabol sila ng May mga banal. Cleaning yun. Kaya may palma sila sa kamay nila. At bukod sa may palma sila, nakadamit sila na Parang tapos na sila maglinis. Next, ano natin to? Alis sila. Continuation Tuloy natin sa prayer sila.